Hindi umano magiging madali sa grupo ng Saudi Arabia ang napipintong pagbangga nila sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Yan ang tinura ni Coach Richard Casas ng KSA. Ayon naman kay FIBA, posibleng may kalagyan ng Gilas, Pilipinas sakaling hindi nila magawa ng paraan ang ibabatong tres ng kalaban. Tinukoy din ni FIBA ang isang problema ng Gilas kung saan nakikita niya si AJ Edu bilang sandata para dito. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa pahayag ni Spanish basketball coach Richard Casas ng Saudi Arabia, hindi magiging madali ang tatahakin nilang landas kalaban ng grupo ng Gilas, Pilipinas para sa pinag-aagawang slot sa quarterfinals. Pero ayon sa taktisyan ng Saudi Nationals, gagawin nila ang lahat sa nasabing bakbakan para makuha ang nasabing slot. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Richard Casas sa report ni Ruben Terrado ng Spain. Ang susunod na laban, hindi madali yan. Napakahirap niyan, pero bawat araw mahirap, di ba? Ibibigay namin ang aming buong makakaya. Siyempre mahalaga yung mga susunod na oras sa paghahanda para sa laro dahil makakalaban namin ng isang mahusay na kupunan. Ang Pilipinas ay nasa mataas na antas sa FIBA ranking. Meron silang magagaling na player. Iisipin namin sila, pero kailangan muna naming isipin ang aming sariling kupunan. Obvious naman na nag-aalala din ang coach ng Saudi Arabia na katulad natin. Tayo kasi sobrang yung pag-aalala natin eh. May mga oras pa nga na binabas natin sila, di ba? Yung grupo ng Gilas kasi nga sa sobrang pag-aalala natin. Pero iba yung pag-aalala ni Coach Richard Casas. Para sa kanya kasi sobrang tigas ng Gilas, Pilipinas at sa tingin niya mahirapan sila sa susunod na paghaharap nila dito. Sa pahayag niya, ibibigay daw nila yung lahat ng makakaya para makausad sa susunod na round, ang quarterfinals. Sa tingin natin, medyo mabigat yung ganong statement. Una, nanggaling sila sa panalo versus Jordan. Manipis ang panalo nila, 77-73. Ibig sabihin, sinabayan nila ang grupo ng Jordan na hindi nagawang samahan ni Rondae Hollis Jefferson sa kanilang kampanya. Kung tutuusin naman, may bentayang Gilas dito, di ba? Kasi unang-una, tinalo na natin ng Saudi Nationals dati at 3 ata yun magkakasunod kung di tayo nagkakamali. Pero iba na yung story ngayon eh. Parang Chinese Taipei lang yan. Kung dati tinatalo lang natin sila, ngayon tayo na tinatalo nila. Hindi lang isa ha, dinalawahan pa tayo ng Chinese Taipei. Matinding statement yun sa parte nila, di ba? So tingin ko, dito talaga masusubok yung Gilas, Pilipinas kasi nga nahirapan sila sa Iraq. Kung nahirapan sila doon, sana naman dito sa Saudi Arabia, hindi, di ba? Kapag kasi nangyari yan, wala na tayo. Uuwi na sila dito sa Pilipinas habang ang Saudi, uusad naman sila sa quarterfinals kalaban ng defending champion Australia. Sa isang side, kung tayo yung papalarin, tayo yung mananalo, tayo yung makakaharap ng Australian squad para sa quarterfinals. Kung tila may kaba ang coach ng Saudi Arabia sa bakbakan nila ng Gilas, Pilipinas, nakikita naman ng FIBA na may kalalagyan ng grupo ni Coach Tim Cone sakaling uminit ang opensiba ng Saudi Arabia. Sa kanyang pahayag ay tinura nito ang lakas ng Saudi Nationals habang ibinida naman ito ang kahinaan sa depensa ng grupo ng Gilas, Pilipinas. Narito ang paglalahad ni FIBA. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Tahimik pero epektibong sandata ng Saudi Arabia ang kanilang 3-point shooting. Sa huling 2 laro nila, nakaka-average sila ng 11.5 na tres kada laro sa 35.9% na accuracy. Malayo ito sa pinakitang kahinaan ng Pilipinas sa depensa sa tres, kung saan pinayagan nilang bumira ng kabuuang 25 3-pointers ang Chinese Taipei at New Zealand. Kung uminit muli ang opensa ng home team mula sa labas, maaaring malagay sa alanganin ng Gilas, Pilipinas. Wow, as in wow talaga, di ba? Kitang-kita ni FIBA yung naging kahinaan ng grupo ng Gilas, Pilipinas sa nakaraang 2 bakbakan nila laban sa New Zealand at Chinese Taipei, di ba? Totoo naman kasi yung depensa nila sa tres sobrang labnaw nun mga ka-playoffs. Yung tipong kasado na yung tres ng kalaban pero hindi kinakayang habulin ng Gilas, Pilipinas. Ma-remind lang natin hindi natin sila sinisisi dito. Alam natin mahirap yung nasa poder nila. Pero ito kasi nakikita ng lahat at syempre ni FIBA. Isipin nyo malalagay daw tayo sa alanganin kung puputok ang tres ng Saudi Arabia. Ibig sabihin kung mauulit ang nangyari sa Chinese Taipei at New Zealand, kung mananalasa sa tres ang Saudi Arabia, alam na ni FIBA yung babagsakan ng Gilas, di ba? Yun lang yun. In fairness naman sa ating pambansang kupunan, alam natin na mahihirapan din ng Saudi Arabia kung puputok muli si Dwight Ramos at Justin Brownlee sa tres. Kung puputok din sa tres si KQ at si Carl Tamayo. Marami din silang arsenal hindi lang si Calvin Oftana na ayon sa balita hindi makakapaglaro versus Saudi. Pero binaverify pa yung report na yan Siguro magandang balasan ng players para makuha agad nila yung rhythm na kailangan nila, di ba? Kapag kasi late na naipasok ang isang player, may tendency talaga na hindi niya makuha agad yung kanyang forma. So tamang rotation at maigting na depensa sa tres
Pilipinas, naniniwala tayo na may kalalagyan ng grupo ng Saudi Arabia. Siyempre hindi ganun kadali yun, pero tiyaga lang at paniwalang kakayanin nila yung laban. May pupwestuhan siguro tayo sa susunod na round in case na magawa nila yan. Bukod sa banta ng Saudi National sa tres na posibleng magbigay ng sakit ng ulo sa grupo ni Coach Tim Cone, nakikita rin ni FIBA na magbibigay ng sakit ng ulo kay Coach Tim ang pananalasa ng sentro ng Saudi Arabia na si Mohammed Al-Suwailem. Subalit ayon kay FIBA, may pantapat dito ang Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si FIBA sa FIBA at basketball. Si Mohammed Al-Suwailem ng Saudi Arabia ay naging puwersa sa loob ng paint sa buong torneo. Kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa overall efficiency, 26.3 kada laro. Pangalawa sa rebounds na merong 12 at una sa blocks na merong 3. Ang kanyang dominasyon sa opensa at depensa ang nagsisilbing puso ng home team. Ang posibleng magpabagal sa kanya ay si AJ Edu ng Pilipinas na hindi rin nalalayo sa depensa sa average na 2 blocks kada laro. Kung hindi mapipigilan ni Edu at ng frontline ng Gilas si Al-Suwailem, siguradong ikatutuwa ng crowd. Masakit sa ulo tingnan, pakinggan yung analisa ni FIBA, di ba? Matikas kasi si Mohammed Al-Suwailem pangalawa sa rebounding sa torneo at pangatlo sa overall efficiency. Kaya para kay FIBA, kung hindi siya mapipigilan ng Gilas Pilipinas, may kalalagyan sila dito kasabay ng pagbubunyi ng home crowd. Ang bigat ng laban dito ng Gilas bukod sa pagkamada sa tres, pananalasa sa rebounding, kasama pa nila yung crowd. Pero para naman kay FIBA, magandang pantapat sa kanya si AJ Edu. Nakita niyo yung ability ni AJ sa blocking Nung last game, nakadalawa ata siya doon, di ba? So malaking bagay kung mapapanatili ni AJ Edu ang kanyang composure. Kung mananatili siyang kalmado, sakaling ando na sila sa laban. Siyempre makakasama niya dito si Japet Aguilar at si Junmar Fajardo. Yung huling ipinakita ni Junmar versus Iraq, tingin ko may improvement na siya mula sa naunang dalawang laban kung saan medyo nagimbal siya sa dami ng bashing mula sa ating mga kababayan dahil sa inilabas niyang performance doon. So ano pa ba yung aasahan natin or sasabihin natin? Siguro mamayang alas 12 ng ating gabi medyo kalma lang tayo mga playoffs, puyatan na naman to Pero sigurado naman tayo na gagawin ng Gilas ang lahat para makausad sa quarterfinals kung saan makakaharap nila yung Australia na defending champion sakaling makuha nila yung panalo versus Saudi Arabia. So guys, maraming salamat.